masasaksihan natin ang ikatatlong palatuntunan ng pagtatapos ng mga grade 12 graduates ng paaralang Holy Trinity School of Science and Technology Incorporated. Taong panuruang 2025, 2026 na may temang Pilipinong nagsipagtapos, handang mamulong ng may kakayahan at mabuting pagkatao. There's no royal road to education. Walang natatandaan tungo sa pagtuklas ng karunungan, kundi sa pamamagitan ng pagsusunog ng kilay, pagtutungkay ng mga libro, at iba pang ibig sabihin ay pagsusumikap o pagbibigay halaga at oras sa pag-aaral. Sa umagang ito, masasaksihan po natin ang pagpasok ng mga magtatapos kasama ang kanilang mga magulang na matiyagang nagsikhay upang maging kabahagi sa mahalagang araw na ito. Kasunod ang mga guro at mga panauhin. Ang pagpasok ng magsisipagtapos, mga magulang, mga guro at panauhin pagdating.
At matinding kagustuhang makatulong para sa kapakanan ng lahat. Kaya ang pagiging maaruga ay tapat sa kapwa at pagiging tapat sa sarili.
Maricel P. Vergara, Melfred Biernes, Zaira de la Cruz Hulao, Jefferson Serda, Captain Joyce Perkin, our college head teacher, Mr. Gordito P. Closa, our school principal, Ms. Erna Odelia, our school president, John Timothy O. Tanaman, and our school director, Mr. Ken James O. Tanaman. And our guest speaker, Dr. Andrea Mabel E. Abrasilio.
proseso ng Diyos para po sa mga magtatapos ngayon na magdulot ito ng kasiyahan sa bawat isa sa atin. Lalong-lalo na sa mag-aaral, ganoon din sa mga magulang, sa mga guro, at lalong-lalo po sa eskwelahan natin ang ating pong beloved na alma mater na Holy Trinity School of Science and Technology. Tayo po lahat ay tumayo, inahingan ko po lahat na tumayo. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito, Panginoon, sa katiwasayan, at lalong-lalo na po sa araw na maaliwalas na aming pong naramdaman sa mga oras na ito. Nawa, O Diyos, ang iyong Santong Espiritu, Panginoon, patuloy namin maranasan ang presensya mo na magdudulot sa aming Panginoon ng kasiyahan, kagalakan, lalong-lalo na po sa lahat po ng mararanasan na makakaranas ng pagtatapos sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyo sa aming pong eskwelahan na kung saan, Panginoon, isang taong ito, Panginoon, ay patuloy na binibless mo, Panginoon, at ikaw po, Panginoon, siya nagpapala sa aming lahat at nawa, Panginoon, ang aming programang ito mula umpisa hanggang sa katapusan. Ikaw po, Panginoon, ang aming kaagapay. Ikaw po, Panginoon, ang aming kasama. At ikaw po, O Diyos, ang siyang magsaayos ng lahat. Salamat po sa iyo at sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, pinapasalamat namin sa iyo lahat na ginawa mo, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Nawa, O Diyos, ikaw ang patuloy na bibigay sa amin ng proteksyon sa araw na ito. At mamaya, Panginoon, magdulot sa amin, O Diyos, ng lalong-lalong higit na kagalakan, kasiyahan sa aming mga buhay. Kaya salamat po sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Maraming salamat. Bayang minamahal, sama-sama po nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas na may buong pagmamahal sa pagkumpas ni Pastor Michael Vergara, guro sa Senior High School. Bayang magiliw, pelas ng silanganan, alam ng puso, sa piling mo'y buhay. Pag-ibigan, pagkakapatingin, sa pagtulungin, pinakasisihin, sa nagalakan ng sa sinan, sa langit mong lugar, may ilan ang pula at awit sa paglayang inamahal. Ang isang kapawag, ang isang nanginginig, ang ituloy na tawag, kailan pa may itinigil. Ang paaralang Holy Trinity School of Science and Technology Incorporated ay nagsilbing pandayan ng mga pangarap ng mga mag-aaral. Nagsimulang lumikha ng mga mumunting pangarap para sa kinabukasan sa pag-abot ng tagumpay. Tunay ngang hindi matatawaran ang galing ng mga gurong pumanday at gumabay sa pag-ukit ng magandang buhay. Ngayong umagang ito, tunghayan natin ang pambungad na pananalita na mga galing sa isang dedikadong pinuno na may mapusong pagmamahal, kapakanan at kabutihan ng kanyang nasasakupan. Binigyang tutok ang kabataang Green Spartans upang maging isang ehemplo ng matatag, responsable at ikinararangal ng paaralan. Our School Director, Mr. Ken James O. Tanaman. Araw po. Ngayon po, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga minamahal na magulang. Palakpakan po natin. Ginagalang na mga guro,
sa ating school president, Dr. Noe M. Tanaman. Of course, to our school chairwoman, Dr. May Tanaman. Sa ating school vice president, Mr. Jan Timothy Tanaman. To our school principal, Ms. Erna R. Rodena. To our program head, college head, Sir Nordito Plosa. Our processing lead, Mr. Kazubo Mihiro Sanina. And to our head teacher, Mr. Melfred Viernes. At sa ating panauhing pandangal na ating guest speaker ngayon, Doc Andrea Mabel Abrensuli. At higit sa lahat, sa ating mga nagsisitapos ngayong araw, kayo ang bida, palakpakan ko na. Ako po ay narito bilang kinatawan ni Dr. Rene, ang ating school president, upang ipaabot ang kanyang pagbati at suporta sa napakahalagang okasyong ito. Bilang inyong school director, ako po ay lubos na nagagalak at nagpapasalamat sa pagkakataong ito na masaksihan ang isa sa pinakamahalagang yugto ng iyong buhay. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais ko pong sandaling alalahanin at bigyan pugay ang isang napakahalagang tao sa ating institusyon. Ang ating mahal na chairwoman na si May, na pumanaw noong April 9 at ngayon ay namamayapang kapiling ng ating Panginoon. Siya po ay hindi lamang isang leader, kundi isang ina ng ating paaralan at literal na ina namin ni Sir Timothy and Sir Damian. Isa sa kanyang pinakadakilang legasiya ay ang pagbibigay ng libreng edukasyon sa mga lubos na nangangailangan. Isang adikain na nagbukas ng pinto ng pag-asa at oportunidad para sa napakaraming kabataan. Marami sa inyo ang naging bahagi ng kanyang pangarap. At ngayon, kayo ang bunga ng kanyang malasakit at paniniwala na ang edukasyon ay karapatan at hindi ito pribilehiyo. Bagamat siya'y wala na sa ating piling, ang kanyang mga adhikain at pagmamahal sa edukasyon ay patuloy nating ipagpapatuloy. Ang kanyang legasiya ay mananatiling buhay sa bawat estudyanteng nabigyan ng pagkakataon at sa bawat pangarap na patuloy na naaabot. Sa puntong ito, nais ko ring magsalita hindi lamang bilang school director, kundi bilang anak. Daddy, aking mga kapatid, gaya ng lagi na sinasabi ni Mami, tayo ang magiging tulay upang makatulong sa mga kabataan na magkaroon ng tsansa na makapag-aral ng dekalidad at libre. Huwag tayong malungkot dahil masaya si Mami. San nakikita niya at ipagpapatuloy lang natin ang kanyang adhikain. Mga magsisitagpos, kukunin ko lamang inyong panandaliang oras. Tumayo kayo. Tingnan niyo ang inyong magulang, ang inyong guardian. Hanapin ninyo. Nakita niyo na ba? Ang inyong guardian, ang inyong ate, kuya. At inyong pagmasdan ang inyong magulang. Hindi lahat ng tao ay may pribilehiyong makita pa ang kanilang mga magulang. Kaya samantalahin ninyo
ang bawat minuto at oras. Alisin ang galit at tampo at magpasalamat sa kanila. Kaya bibigyan kayo ng oras para yakapin ng inyong guardian o inyong magulang. Sige po. Baka hindi natin na-announce. Ito na lang yung chance. Pwede po. Hindi lahat ng tao ay may pribilehyong ganyan. Ang dugo at pawis ng kanilang inaalay, ang emosyonal at pisikal, na sakripisyo, lahat ng iyon ay bahagi ng tagumpay na hawak ninyo ngayon. Ang araw na ito ay hindi lamang pagtatapos ng inyong pag-aaral, kundi simula ng mas malawak na paglalakbay tungo sa inyong mga pangarap. Sa ating mga graduates, taos-puso kayong binabati ang bawat pagsubok, sakripisyo, puyat, at pagsisikap ng inyong dinaan ay nagbunga ng tagumpay ng inyong tinatamasa ngayon. Karapat dapat kayong ipagmalaki. At gayon din sa ating mga magulang, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagmamahal at suporta. Sa inyong tiwala sa ating paaralan. Maraming salamat po. But of course, to our teachers, sinamahan ninyo ang ating mga estudyante hanggang sila ay mag-graduate. Maraming salamat din po sa inyo. Sa dedikasyon, sa paghubog sa mga estudyante natin. And nagpapasalamat din po ako sa ating mami and daddy, ang ating mami and daddy, sa legasiya na binigay niyo. At kayo ay daming ipagpapatuloy ang inyong nasimulan. Sa pagtatapos, ang araw na ito ay hindi lamang selebrasyon ng inyong tagumpay, kundi pagpapatuloy ng isang misyon. Ang misyon ni Ma'am May na nagbigay ng libreng edukasyon at pag-asa sa lahat. Para kay Mami, ang inyong legasiya ay aming iingatan at ipagpapatuloy. Muli, isang mainit na pagbati sa ating mga graduates. Mabuhay kayong lahat at maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Ken James Otanaman. At upang ipakilala ang mga nagsikap upang magtapos ng senior high school, tinatawagan ko pong muli si Sir Ken James Otanaman para sa pagpapakilala sa mga magtatapos. Pagpalang araw po. Ako po si Vice President ng Eskwela. Aling sunod sa pagkakinig ng pamatayan at pagawaran ng edukasyon. Ako po ay may karangalan iharap ng mga magsisikapos ng senior high school. Taong panuruan 2025 hanggang 2026 na magtagumpay na nakatugon sa lahat ng pangangailangan para sa pagtatapos sa kani-kanilang strand. Accountancy, Business, and Management, Humanities and Social Sciences, Technical, Vocational, Livelihood, Home Economics, Information and Communication Technology. Sa puntong ito, buong galang ko pong inihaharap
ang mga magsisipagtapos para sa inyong pagkilala at pagpapatibay. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Binibining R. Odenya, yung pong punong guro. Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng kagawaran ng edukasyon, aking pinagtitibay na ang mga mag-aaral na iniharap ay ganap na nakatugon sa lahat ng itinakdang rekisito para sa pagtatapos sa antas ng senior high school. Para sa taong panuruan 2025 hanggang 2026. Ang bilang ng mga magsisipagtapos ay ang mga sumusunod. May 47 mag-aaral mula sa Accountancy, Business, and Management. May 74 na mag-aaral mula sa Humanities and Social Sciences stream. May 41 mag-aaral mula sa Home Economics. May 25 mag-aaral mula sa Information and Communication Technology. Sa kabuuan, mayroong 187 na magsisipagtapos. Dahil dito, aking kinikilala at pinagtitibay ang kanilang pagtatapos at ipinagkakaloob sa kanila ang karampatang pagkilala bilang mga magtatapos ng taong panuruan 2025 hanggang 2026. Binabati ko kayong lahat. Maraming salamat, sa Diyos ang papuri. Maraming salamat po, our school president, John Timothy Otanaman, at ang school vice president and school principal, Ms. Erna R. Odenya. Sa buong panahon ng pananatili sa ating paaralan, pag-isalamuha sa mga guro at mga kamag-aral, natutunan ang pagpapahalaga sa kapwa at edukasyon, kalikasan at higit sa lahat sa ating may kapal. Ito ang mga bagay na nagpapaunlad ng ating kamalayan. Kamalayang makatutulong sa pag-unlad ng bayan. Bawat panahon ay may hamon. Bawat mag-aaral ay may iba't ibang istorya. May pinagdaraanan man, hindi natinag. At ipagpapatuloy na bitbit ang pag-asa. Sa paglipas ng mga panahon, baon ay pangarap, pagpupursige sa buhay, at sipag sa pag-abot ng tagumpay. Pagpapakilala sa panauhing tagapagsalita. Upang ipakilala sa atin ang panauhing tagapagsalita, tinatawagan ko po muli ang ating school director, Ginoong Ken James O. Tanaman. With a career defined by unwavering dedication and meaningful impact, Dr. Andrea Mabel Edrad Abencillo stand as a distinguished leader in Department of Education, Regional Office 4A Calabarzon. Known for her humility and preference for a low-profile presence, her remarkable achievements and influence speak eloquently of her commitment to public service and educational excellence. Beyond her professional accomplishment, she is a devoted wife to Mr. Alberto Abencillo and a proud mother to two accomplished daughters, Gwen's Luis, a licensed pharmacist, working with an international pharmaceutical company in Makati, and Gwen's Lorraine, a promising grade 11 student at Sacred Heart College in Lucena City. Her family remains a strong pillar of her purpose and inspiration. Dr. Abencillo's journey in education is a testament to perseverance, competence, and visionary leadership, rising through the ranks from Teacher 1 in 1993 to her current role as Assistant Chief of the Field Technical Assistance Division
in 2024. She has consistently exemplified excellence in every position she has held. From classroom teacher to a school head, district supervisor, and regional leader. Her strong academic foundation further reflects her passion for lifelong learning. She earned her Bachelor's of Elementary Education and Master's of Arts in School Administration from Manuel S. Enverga University Foundation, a master's degree in Special Education from Pamantasan ng Lungsod, Maynila, and completed her Doctor of Philosophy in School Leadership and Management to 2017. Her academic journey underscores her commitment to advancing both knowledge and practice in education. A recognized expert in her field, Dr. Abrencillo has served as an international trainer and assessor for the early grade reading assessment under USD, and as a national trainer and writer for the K-12 program. She has contributed significantly as a researcher, quality assurance specialist, and editor of key educational manuals, including those on technical assistance, school-based management, and child protection. Her leadership extends to her role as an internal quality auditor of the National Quality Management System and in overseeing interregional quality audits. Her influence also reached various professional and civic organizations. She is currently served as president of Calabarzon Cooperative and the Association of Learning Leadership in Calabarzon. While actively contributing as member of several regional committee of research, risk management, knowledge management, and an internal quality auditor in the Department of Education. Demonstrating a heart for service beyond her official duties, Dr. Abrencillo has supported the education of 4 scholars, all of whom have successfully completed their college degrees. An enduring testament to her generosity and belief in the transformative power of education. A multi-awarded educator, she was honored as Calabarzon COVID Hero in 2021 and recognized as the Outstanding Regional Supervisor in 2022, both in international and regional. Accolades that reflect her resilience, leadership, and dedication during challenging times. Dr. Andrea Mabel Edred Abrencillo is more than an educator. A consultant of Pacific Intercontinental College, the heartbeat of the Christ Missionary and 2 more private schools. She is a visionary leader, a mentor who shapes mind, a builder of leaders, a steadfast guardian of quality education, and a true beacon of hope. Her story reminds us that true greatness does not need to be loud. It is lived, it is shared, and it is felt. Muli po ating palakpakan, Dr. Andrea Mabel Edrada Abrencillo. Competence will make you capable, but character will make you unforgettable.
Dear graduates, beloved parents, respected teachers, faculty staff, distinguished guests, of course, our school principal, Ma'am Erna, our school director, Sir Ken James Tanaman, the vice president of the school, Sir Timothy, and of course, our school president, Dr. Rene Tanaman, and my honor to Ma'am May. To all of you, our dear parents, good morning. Good morning. Today is not just a ceremony. Today is a defining moment. Sa isang pangarap, ako'y naniniwala. Ako ay lilihan at ang lahat makakakita. Sa isang pangarap, ako'y naniniwala. Hindi ako titigil hanggang aking magkakaya. Unti-unting mararating, tagumpay ko'y makikita. Patuloy ang o diba? Saan ba nagsimula ang isang bata na katulad nyo? Sa pangarap ng ating mga mahal na magulang. Tama o tama? Tama. Ang ating mga magulang na humubog mula sa umpisa hanggang sa kung anong meron kayo ngayon. Kaya tatandaan, sino ba ang ating magulang? Sino ba ang aking guardian? Sino ba ang tunay na nagmamahal sa akin? Nagsimula yan sa pangarap. It started when you are crawling and saying, Dhamma. Diba? Ayan. Yan ang pangarap. At hanggang sa kayo dumating sa isang pagkakataon na hindi nyo inaasahan, kinakailangan pala, papasok ako. Kailangan pala, gigising ako. Kinakailangan pala, maliligo ako. At kailangan pala maging maganda at gwapo ako kasi magkakaroon ako ng crush pagdating ng panahon. Tama? Narinig ang crush. Umingay sila. Alright? Ayan. A moment where dreams meet reality. When sacrifices turn into victories. Lahat ng sakripisyo, lahat may kapalit na victorious. Di ba? Ayan. And where you, our dear graduates, step into the world not as learner alone, but as leaders in the making. Tatandaan nyo yan. Hindi dapat palaging nag-aalam-alaman lang ako. Hindi dapat maaaring may natutunan din lang ako. Dapat magiging leader ako pagdating ng panahon. Yan ang isang graduate. Graduates, listen carefully because this is not just a message. This is a reminder of who you are called to become. You are living in a time that demands more than intelligence, more than talent, more than success. Lahat ng yan, hindi mangyayari when the world needs people of competence and character. Kaya huwag niyong kakalimutan, dapat kung may competence ka, meron ka ding magandang pag-uugali. Tatandaan niyo yan, ha? Ayan. Diyan magiging proud ang ating mga nanay at tatay. At hindi kayo nila iiwanan kailanman. Because competence will bring you to places, but character will sustain you in those places. So as you rise from this milestone, carry these truths in your heart. Una, respect God as love. Respect God as love. Alam ko marami sa inyo ang naging bully. Alam ko marami sa inyo ang nangbubuli. Alam ko din na marami sa inyo ang dumaan sa pagiging
hindi nagsasabi ng totoo. Marami din ang dumaan sa tumatakas, humihingi ng baon na hindi naman kailangan. Pero above all those things, kakalimutan ang lahat. Huwag lang ang respeto para sa ating mahal na Diyos na may pagmamahal sa atin. In moments of doubt, in moments of success, anchor yourself in faith. Manalig lang tayo. And let love guide your choices, your actions, and your purpose. So that is the first one. Respect God as love. Second, emphasize the goodness of others. In a world quick of judge, choose to uplift. See the light in people and help them see it too. So emphasize the goodness of others. Huwag niyong kakalimutan, ang katabi ko may nagawang mabuti sa akin. May nagawang kakaiba para sa akin. May mga naitulong para sa akin. Lagi niyong bibigyan ng pagkakataon ang inyong sarili na magsabi ng thank you. Right? Third, start respect within yourself. Yan. Know your worth. Alamin mo, ano ba ang meron ako? So that you will start respecting your own self. Stand firm in your values and never trade your dignity for approval. Ikaw yan eh. Di ba? So alamin mo, saan ba ang kalakasan ko? Saan ba ang kahinaan ko? Para matutunan kong irespeto kung ano ang meron ako. That is the third one. The fourth one, practice respect at all times. Practice respect at all times. Kayo lahat, may makakasalubong kayo na kakaiba kaysa sa inyo. May makakasalubong kayo na paulit-ulit na nagpapakita na dapat silang pahalagahan. Practice respect at all times. Not only when it is easy, but especially when it is difficult. Because true character is revealed in the unseen moments. Hindi mo naiintindihan, yun pa ng taong nakasalubong mo, yun pa na yung tumulong sa iyo or tutulong sa iyo. Right? So, practice respect at all times. Then the fifth one, empower others and respect their uniqueness. Diba, no? Pag alam mo na hindi mo kaya, ask them to help. Pag alam mo naman na kaya mo, tumulong ka naman para sa Kanya. Empower always yourself. Right? You are not here to outshine everyone. Walang pagalingan, walang palakasan, walang dapat ako lang. Walang nagsasabing ako lang yon kasi ako ito. Dapat tulungan mo din ang iyong kapwa na mag-outshine dahil meron din siyang talent katulad ko. You are here to help others shine, celebrate differences, build bridges, and lift others as you rise. Dapat parehas tayong tataas dahil pareho lang ang ating gustong mangyari. Right? Next, care for and respect our environment. Ang dami-daming nangyayari ngayon dito sa ating mundo. Ang dami nagsasabi, ang daming hirap, di po ba? Ang dami nagsasabi, ang taas, ang daming tumataas. Pero anong gagawin natin? It is beyond our control. Ano? Hindi mo sasabihin, stop ang gera. Hindi mo din sasabihin, tumigil ka dahil hanggang dyan ka lang, di ba? It is all beyond our control. So anong gagawin natin? Ipakita mo yung pagpapahalaga at yung pangangailangan ng iba para makamta natin kung ano yung gusto natin sa puso natin. This world is a gift. Protect it, nurture it, and lead with responsibility for the generations to come. And the last one, team up with others in the spirit of service and humility. Magkaroon ka ng kababaang loob. Mga kabataan ngayon, alam ko na mas mahihigitan nyo pa kung anong meron kami ngayon. Alam ko din na mahihigitan nyo kung ano ang naabot ng ating mga magulang na meron sila ngayon. Pero tandaan nyo,
lagi lang yung humbleness in our heart. Ipakita nyo. No? Laging ipakita lalo't higit sa mga magulang. Alam nyo, kung bakit ko laging sinasabi ang pagpapahalaga sa magulang. Ako bilang naging ganito, ang aking orientation, alam niyo ba kung saan nanggaling? Sa aking mahal na ama. No? Lagi sinasabi niya, hindi ka pwedeng magpupunas ng sahig nang ikaw ay nakaluhod kasi dapat may tinutungtungan ang tuhod mo para hindi umitim ang tuhod mo. Diba? Hindi ka dapat lalabas ng 6 o'clock ng hapon dahil ang babae dapat inirerespeto ng lahat. Hindi ka dapat kumakain habang naglalakad dahil dapat ang pagkain ay ito'y biyaya, dapat ang pagkain, ginagawa ito nang ikaw ay nakaupo at may pagpapahalaga dito. Lahat yon, hindi ko yun nakakalimutan. Lahat ng orientation nanggaling yun sa tatay ko. Lahat ng mga sinasabi ng aking nanay na para sa amin, yun lahat ay tulong nilang dalawa kung bakit kami magkakapatid nandito na. No? Lahat yan, alam nyo, may respeto, may pagmamahal sa magulang, hindi kayo mawawala, hindi kayo maliligaw. Tatandaan nyo yan, ha? From the bottom of my heart, laging ang pinakaunang bagay, the best gift that you will give to your parents is love. No? Hindi laging si parents ang laging nagmamahal. Dapat kayo ang mas lalong nagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang sinasabi. Iyon ang tiyak na ikatutuwa ng inyong mga magulang. Alam nyo, lahat ng bagay, lagi sinasabi ko yan, may katapusan. Lahat ng bagay may pinagmulan. Pero saan ba ang pinagmulan at saan ba yung katapusan? Lahat yan makakamtan nyo. Madaming hirap, madaming sacrifices na sinasabi, pero ang daming paraan na pwedeng mangyari para maabot ang inyong pangarap. Tatandaan nyo yan lahat. So graduates, there will be days when life will test you. Days when you will feel tired, uncertain, even afraid. But when that happens, pause and remember this moment. Nakagraduate ako. Kinakailangan makuha ko ang pangarap ko. Tatandaan niyo yan. Remember the hands that help you rise. Remember the hearts that believe in you. And remember the dreams that brought you here. You are a Filipino graduates, resilient in hardship, compassionate in service, and powerful in purpose. You are not just prepared to earn a living. You are prepared to make a difference. So go forward. Lead with courage when others hesitate. Lead with integrity when others compromise. Lead with heart when others forget. And when your journey is written, may your story not only speak of success, but of kindness, of courage, and of lives you have changed. Diba? Kaya pag naririnig nyo ang isang tao, ay, nabasa ko ang kanyang bibliography. Nabasa ko ang kanyang biography. Nabasa ko ang tungkol sa kanya. Ang ganda ng sinabi. Yan ang inyong gusto kong makita. Na pagdating ng panahon, hindi lang sasabihin, kasi naman, nag-aasawa agad. Diba? Ang mangyayari, ang makikinig namin, at ang makikita natin, dapat galing yan sa school na to, dapat sila ay isang mabuting Pilipinong graduates. Dear graduates, the future is not something you wait for. It is something you create. Kayo ang gagawa ng inyong tamang patutunguhan. Kayo ang gagawa ng inyong buhay. Kayo lahat ito. So create it with love and purpose. So at this moment,
Let us say thank you. Marinig ko nga sa inyo ang salitang thank you. Amen. Thank you, Holy Trinity School of Science and Technology Incorporated, for being a home of learning, a nurturing ground of dreams, and a guiding light in shaping futures. Your commitment to excellence and values formation has made lasting impact on every learner you have touched. Maraming salamat. Our dear school, Holy Trinity School of Science and Technology. Palakpakan naman natin. Alam niyo kanina, nung dumaan ako sa inyong school, nagbabasa ako, sabi ko, wow, lahat free, tuition fee free, ID free, di ba? Gamit nyo free, meron pang allowance, ang ganda. Di ba? So, nasa sa inyo yan. Ano? So, thank you very much, Holy Trinity School of Science and Technology. At kayo din, thank you very much, di ba? Dahil kayo graduate sa Holy Trinity School of Science and Technology Incorporated. Isang masigabong palakpakan ulit para sa paaralan. Thank you, dear teachers, the faculty staff, for your patience, dedication, and unwavering passion in teaching. You have not only imparted knowledge but also inspired minds, molded character, and ignited the love for lifelong learning. Graduate, sabihin nyo, maraming salamat aming mga guro. Thank you. And this time, thank you, dear parents, for your endless support, sacrifices, and trust. Your guidance and encouragement have been the foundation of every success, reminding us that education begins at homes and grows with love. Maraming salamat, our dear parents. Palakpakan nyo naman ang inyong mga parents. Hoy, yung inyong sana maging proud ang inyong mga parents sa inyo, ha? Yan. Ano? Dapat ang magsasabi niyan pagdating ng panahon. Ilang taon pa? Grade 12. 1, 2, 3, 4, 4 na taon, or 2 years more. Sisigaw ang ating mga parents at magsasabing, nakuha na ng anak ko ang pangarap niya. Ay? Diba? Wow! Okay. So, thank you very much, our dear parents. And also, to our faculty, non-teaching staff, maraming salamat sa pagproseso ng ating mga documents ng mga batang ito. Thank you for always guiding and giving them the light. Diba? Kahit na nababangga kayo palagi nila, diba? Nakakasalubong pag minsan, hindi kayo iningitian. Pag minsan hindi man lang nag-greet ng good morning, maraming salamat sa inyong patience. Thank you very much, our non-teaching staff and the rest of the school staff. Palakpakan naman natin sila. Kasama ang head teacher na laging nakasmile, no? Kahit na malayo, hindi maaaring hindi tatapikin ka dahil kailangan mo ng tapik. Baka ikaw ay nawawala sa oras na to. Right? So thank you, our dear head teachers. And to you, the batch of 2026, congratulations. Go forward and lead with confidence, live with character, and leave a legacy that will inspire generations. As you go forward, carry this truth deep in your heart. Competence will make you capable, but character will make you unforgettable. Yan ang graduate ng batch 2026 na nagsasabing, the Filipino graduates prepare to lead with competence and character. So sa inyo pong lahat na naririto, sa paaralan at sa staff,
lalo't higit sa Tanaman family. Mabuhay kayo and salute po sa inyo lahat. God bless.